Ano nga ba ang ulang? Ang giant freshwater prawn o ulang ay indigenous sa Pilipinas at matatagpuan sa mga ilog sa Luzon. Tinatawag din itong udang o pahi sa ibang mga lugar sa bansa. Ang mga male o lalaking ulang ay lumalaki ng may habang 30 cm o isang talampakan at umaabot sa timbang na 300 grams bawat isa. Magandang alternative ito kung mahilig kang kumain ng sugpo o tiger prawn. Halos parehas ng lasa, hindi nagkakalayo ang market price sa 400 to 500 per kilo. Ang kagandahan sa ulang ay pwede mo siyang alagaan sa freshwater. Para sa ating fish tank, gumamit ako ng isang portable swimming pool na may habang 2.21 meters, lapad na 1.5 meters at taas na 43 cm. At ito ay may capacity na 1,200 liters o 317 gallons.
Para sa ating biofilter media, gumamit tayo ng putol-putol na orange flexible hose o yung electrical flexible hose na nabibili sa mga hardware stores. Pwede rin tayong gumamit ng mga plastic na takip ng soft drinks. Napaka-importante ng biofilter sa ating system dahil dito naninirahan ang mga beneficial bacteria at mga microorganisms na nakakatulong sa paglilinis ng tubig sa ating system. Para sa ating mechanical filter o solid waste filter, gumamit tayo ng mga lumang plastic na doormats. Para sa ating clarifier o sump tank, naglagay tayo ng kapirasong doormat at mga pinong net. Sinasala nito ang mga natirang particles sa tubig upang mas malinis at mas malinaw ang bumabalik na tubig sa fish tank. Isa rin sa mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng ulang ang paglalagay ng substrates. Ang mga ulang ay napaka-territorial. Kapag mayroong nagmolt o nagpalit ng balat sa kanilang mga kasamahan, madali nilang naamoy at kalaunan, kinakain nila ito. Para sa ating substrates, gumamit tayo ng putol-putol na PVC pipes at pinagdikit-dikit ito. Maaari din tayong gumamit ng mga PVC fittings tulad ng mga Y, elbow at T. Maaari din gumamit ng mga lumang plastic crates o basket tulad nito. Dahil galing sa nawasa ang ating tubig, naglagay tayo ng anti-chlorine solution.
ang chlorine at iba pang heavy minerals sa tubig ay napakadelikado para sa ulang. Kaya't importante na i-cycle o i-circulate ng mabuti ang tubig bago ilagay ang ulang. Pagkatapos ng 48 hours o 2 araw na circulation, pwede na nating ilagay ang ating mga ulang post-larvae o mga similya. Kaunting paalala lamang po sa pagbili ng post-larvae o similya ng ulang. Ang itsura ng giant freshwater prawn post-larvae o similya ay hindi nalalayo sa mga hipon sa ilog o sa lawa. Kaya't bumili lamang sa inyong mga pinagkakatiwalaang hatchery, nursery at distributor. Magandang araw po mga ka-aquaculture. So ngayong araw po magbibigay lang tayo ng konting update tungkol dito sa ating recirculating aquaculture system kung saan meron tayong inaalaga ang ulang. So yan, ano na nga ba ang lagay ng ating system sa loob ng isang buwan? So kung bago ka pa lang sa ating channel at hindi mo napanood yung part 1 ng video na ito, pakicheck lamang po sa description below. So sa baba ng video na ito may link po dyan. Ayan, huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para maging updated ka sa mga susunod na part ng video na ito. So ayan, unahin na natin yung mga dinagdag natin sa ating system. Ano-ano ba yung ating mga dinagdag? Dito kung mapapansin nyo, meron na tayong tubo dyan na extension para yung tubig ay dumiretso at mag-cycle siya paikot. Ayan, so dati dito lang siya bumababa, bumupuhos. Ayan, hindi masyadong gumagalaw yung tubig. So ngayon pag nakaganyan yung angle ng tubig, tumutulak yung tubig papunta doon, then babalik iikot. Sa ating filter wala naman tayong dinagdag, ganun pa rin. Maliban dito sa ating clarifier, ginawa na lang nating sump. So ilagyan natin ng net dyan para ma-break niya yung galaw ng tubig. Tapos dito wala nang kahit anong nakalagay, pero tingnan nyo sobrang clear ng kanyang tubig. Yan. Yung ating filter, ayan, kung mapapansin nyo, yan, nag-ipon na yung mga dumi, pero still malinis at malinaw pa rin yung ating tubig. Nagdagdag din tayo ng air compressor o air pump para mas maganda ang bigay ng dissolved oxygen sa ating mga ulang.
Yan, isang hindi ko po nabanggit sa first video natin yung ating submersible pump. Yan po ay nasa 20 watts and 1,600 liters per hour ang kanyang power. So yan po. Yan po yung kanyang flow. Tamang-tama lang. Ayan, yung ating fish tank po ay nagkaroon ng mga kaunting lumot. Yung mga substrates natin na mga taguan nila ay naglumot na rin dahil yung parte po na ito ay naaarawan. So sa ngayon hindi pa po tayo nagdagdag ng substrates. Yan pa rin yung dalawang fittings, then yung ginawa nating putol-putol na PVC. One week ago nagdagdag din po ako ng maliliit na red tilapia para magkaroon ng konting buhay yung ating tank, dahil yung ulang po natin ay laging nakatago. Yan, so parang wala kang makitang kahit ano. Kaya naglagay ako ng konting red tilapia para medyo may kulay yung ating fish tank. Ang sa ganun din may kasabay yung ulang natin na lumalaki na mapapakinabangan din natin. Yung ating filter po ay hindi pa natin nalilinisan kahit isang beses. Yung ating flow ng tubig ay hindi pa naman nagka-clog, diretso pa naman at malakas pa yung flow. So nung bagong gawa yung ating system, nilagyan natin ng post larva o post larvae na nasa 1/2 to 3/4 inch ang kanyang haba. So ngayon tingnan naman natin kung ano na yung size nila ngayon after 1 month. Kaya huhuli tayo ng isang sample para makita natin kung anong size nila ngayon. So ito na po sila ngayon after 1 month. Simula sa 1/2 to 3/4 inch. Ngayon ito na yung kanilang size. Siguro nasa 2 inches to mahigit. Yan, ganito po yung kanilang size na. Meron na siyang claw. Yan, malamang ito ay isang male. So ano nga ba yung kinakain ng ating ulang? Mula post larvae hanggang ngayong juvenile na sila, puro natural food lang po yung pinapakain ko sa kanila. Kasama na dyan yung mga laman ng isda. Minsan pwede rin pakainin ng mga gulay-gulay. Yung mga natirang ulam namin minsan sa bahay na gulay, binabanlawan ko lang yun, then pinapakain ko sa kanila. Pinapakain ko rin sila minsan nung nilagang itlog, pero yung white lang, yung egg white lang. Pinapakain ko din minsan ng steamed tilapia o kahit yung pritong tilapia, basta babanlawan lang ng maigi para yung tubig ay hindi maapektuhan. Minsan po pinapakain din natin ng mosquito fish pagka merong tira yung ating alagang dalag. So meron din po akong alagang ilang pirasong dalag dito na pinapakain ng mosquito fish.
So kung may natirang isda na mga namatay na, pinapakain ko sa ulam. Pwede rin silang pakainin ng mga tira-tira nating pagkain. Halimbawa lang nitong french fries na kapiraso. Ayan, so ang gagawin lang natin, babanlawan lang natin mabuti sa tubig para mawala yung asin-asin tsaka yung mantika. So ibibigay lang natin dito sa mga ulang. Tingnan natin kung nandito. Pipirasuin lang natin sa maliliit. So tingnan natin kung kakainin yung french fries. Mga red slab yan, kay gulo. Ayan, kinuha na ng isang ulang yung french fries. Yun, yung isa. Ayun, kinuha na rin. Ito, naghahanap pa kami ba, oh. Hinahanap niya yung french fries. Nakuha na ng isa. Ayun, dinala na. Subukan naman natin itong mga namatay na maliliit na isda. Ayan, tingnan natin kung kakainin. Ito naman natin banda ihulog. Ayan. Tingnan muna ng tilapia. Tinira ng tilapia, pero ayun. Ayun na. Gagawa yung tilapia at saka ulang. Ayun, wala na. Nago na sa lungga niya. So anong oras ba dapat pinapakain yung ulang? So anytime naman po kumakain sila, pero ang pinaka-active po sila ay sa gabi o sa hapon, yung medyo madilim. So yun lang po ang ating update ngayong araw. Kung nagustuhan niyo yung ating video, pakibigyan niyo na lang ako ng isang malaking like. And thank you po hanggang sa ating susunod na update. Maraming salamat. So yun, kung mapapansin natin mga kabiwas, yung ating tubig sa fish tank ay medyo marumi na, kulay dark green na. Dahil yan yung ating filtration ay madumi na rin. Hindi na niya kayang ma-filter yung tubig. So ngayong araw lilinisin natin yung ating filtration. Okay, magkakaroon tayo ng 100% na water change. Yan, so ito yung ating mga filtration. Ito yung unang stage. Ayan na yung kanyang loob. Ayan, medyo marami ng dumi. Ito naman yung pangalawa. At ito yung pangatlo. So madumi na talaga. Hindi na niya kayang ma-filter yung tubig. Yan, lilinisin natin lahat yan. Yung tatlo na yan. Bali yung ating mga ulang dito, nilipat ko muna sa aquarium. Ayan, dyan muna sila pansamantala habang naglilinis tayo ng filter. Tsaka habang nagsacycle ulit tayo ng tubig.
So ito na mga kabiwas yung actual size ng ating ulang 2 months mula sa post larva. Okay, so ito yung pinakamaliit na size. Then ito yung pinakamalaking size niya. So ito siguro nasa 1.5 inch. Then ito nasa 2 inches mahigit. Ayan yung actual size sa 2 months. So mga kabiwas, pag magpapalaki ka talaga ng ulang, hindi may iwasan yung merong maiwan na ganitong maliliit. Sa isang grupo ng ulang meron talagang nababansot. Kung hindi bansot, baka female yan, yung ganyang maliliit. Tapos kadalasan itong malalaki mga male. Ito yung ating filter media, sobrang dumi na. Punong-puno na siya ng mga dumi. So yan yung dahilan kaya hindi na siya lumilinaw, hindi na siya nakakalinis kasi sobrang dumi na nung ating filter. Habang naglilinis tayo ng filter, i-drain na natin yung ating fish tank.
So ayan mga kabiwas, tapos na tayo maglinis ng ating fish tank tsaka ng ating filter system. So kakargahan muna natin ng tubig, then sa cycle ulit natin ng mga 48 hours, tapos ibabalik na natin yung ating mga ulang sa ating fish tank. Yan, medyo lumalakas na yung ulan kaya papasok na muna tayo sa loob ng bahay. Kumusta na nga ba ang ating mga ulang pagkatapos ng sunod-sunod na pananalasa ng mga nagdaang bagyo? Dahil sa lakas ng ulan at hangin, ang bagyong Ulysses ay nag-iwan ng malaking pinsala sa ating system. Itong isang malaking yero na to galing sa taas ng bubong. Sa sobrang lakas ng hangin, bumagsak siya sa ating fish tank, kaya nagkaroon ng butas. Merong isang medyo malaki at saka merong pahaba.
Ito yung disadvantage sa ganitong fish tank na portable swimming pool. Madali siyang mabutas pag tinamaan ng matigas na bagay. So suggestion ko lang, kung gagamit kayo ng ganitong portable pool, mas maganda kung indoor. Bali, kinaumagahan pagkatapos ng bagyo, nakita na lang namin na halos wala ng tubig yung fish tank. Marami na rin yung mga patay na ulam. Ito na yung actual size ng ating mga ulang na yun. Ito naman yung nilagay nating mga tilapia nung second run. So ang gagawin natin ngayon mga kabiwas, i-drain lang natin yung tubig, ilalabas natin yung mga ulang, tapos tatapalan natin yung nabutas na bahagi. Lilinisin lang muna natin yung parte ng pagdidikitan gamit itong net at saka yung filter wool. Itong repair kit na to o yung repair patch, galing to sa karton ng ating portable swimming pool. Merong 3 ganito na kasama. So ayun, dito sa nabasa natin, hindi na natin kailangan mag-drain ng tubig dahil pwede siyang ikabit o itapal kahit basa o kahit nakalubog sa tubig. Pilikit yan. Layo. Yan. Yan. Hindi natakpan na. Okay. So ayun, tapos na tayo magtapal ng butas sa ating fish tank. Babalik na natin ngayon yung kanilang mga taguan o yung kanilang mga bahay. Okay. Hindi ko natatanggalin yung mga ganitong dahon ng langka dahil kinakain naman nila to. Ayun, kung makikita niyo yung mga pinagkagatan nila.
lalagyan na natin ulit ng tubig. Yung tubig na to mga kabiwas ay stuck na. Nawasa siya pero na-stuck na siya ng ilang araw kaya nakasingaw na yung kanyang chlorine. Ang pinapakain ko sa ating mga ulang ay yung mga karne ng isda. Dahil marami tayong mga nahuhuling isda tulad ng tilapia at bangus na naka-stack lang sa refrigerator. Kaya yun yung ating pinapakain sa ating mga ulam para mas mabilis lumaki. Akat ba? Oh! Patingin. Kita gilid mo, ito gilid. Oh! Nakapalag pa! Yon, good day. What's up mga kabiwas, mga kaulang? Ngayong araw ay maglilipat tayo ng ating ulang pond. Kasi madudumihan siya rito dahil ginagawa na ng utol ko yung kanilang bahay dito sa tabi. So para hindi siya mahulugan ng mga simesemento, ililipat na lang natin sa ibang pwesto. O yun, kasama natin ang mga buboys. Bali, binawasan na natin ng tubig to kanina. Para mamaya konti na lang ibabawas natin para pag hinuli natin yung mga ulang hindi na tayo masyadong mahirapan. Ayan sila mga kabiwas, mga kaulang. So ayun mga kabiwas, una natin tatanggalin yung filter muna. Abanlawan muna natin yung mga mga filter media para paglipat natin malinis ulit. Babanlawan lang natin sa malinis na tubig yung walang chlorine kasi merong mga nagsabi sa comment section natin mamamatay daw yung good bacteria sa chlorine kaya babanlawan lang natin ng konti.
Itagilid mo, itagilid mo. Oh! Nakapalag pa! Hindi siya. Dito natin sa aquarium lalagay yung mga isda. Ibus! Nandito sa aquarium yung mga isda. Tapos dito yung mga ulam. Hindi mo galing dyan, di ba? Mga tilapia muna. Playground, Bichi. Playground. Playground. Thor! Dito. Ayan. Eragon. Eragon! Ito. Sino yan doon? Si... Basta. Valenciana. Ikang ino mo. Yung pala si Cardo eh. Sino yan? Dalisay. Dalisay! Yan. Sino yan? Jarvin. Darwin! Itang una ka. Luni. Juni boy, Juni girl. Aguni girl. Si Kong. 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 Useless. Tiyuples. Ayan. May itlog. Sino na yan? May itlog. Si? Ano ito kayo? Dinipit to. Dinipit. Oo ano? Sino yan, Bon? Si Chopper. Bruno. Hindi ko alam. Sino yan, Joe? Dalawa na yan. Medyo pa. Tag team yan, ah. Opo nung ito. Alin? Ano? Bigote? Kunin mo si Johnny. Kunin mo si Johnny. Johnny ko. Johnny ko! Janitor. Orange pa yung ano niya. Pag orange pa ano yun? Bakla. Bakla. Malapit na siyang nido to. Sino yan? Sirit. Sino yan? Dalawa na yan. Tag team yan. Relay ka kasi rin. Siya si Apang. Nanonood pa naman yan. Subscriber. Yung mga binabanggit nyo, subscriber lahat yun. Kaya ayusin nyo, ha. Sabi ko lang sabi yun. Shout out kay. Bangon guys, nilinis po namin ng amin fish pan. Ito na po. Dahil lilipat po namin sila. Ay, yung butas, sino sa ilalim Ito po yun? Ayun, tumutulog sa ilalim. Yan po yung butas Malaki rin po yung butas. Nalagyan po ng plywood. Huwag kang matakot. At mama, ay! Mama na nga. Lalakan, taas mo, Taas mo. Mabutas. Dito lalagyan ng Yan po, ang ganda po ng pesto. So yun mga kabiwas, nakaset na po yung ating filter. Hihintay na lang natin matuyo yung nilagay nating sealant para malagyan na natin ng tubig at malipat na natin yung mga ulang. So yun, habang pinapatuyo natin yung sealant, kakain muna tayo mga kabiwas. A few moments later.
Gandam daw may.
Huli ka na. Ay, tawag. Bibit ako. Nipit ka? Hindi, sa ano yan? Sa buntot. Meron pa. Malaki natin. Bakit yan? Hawakan mo lang ng, hindi, ulo tsaka buntot. Yan, sabay. Ipitin mo. Ganun no? Yan, yung ipitin mo yan, ganyan. Sige, sige, hindi yan pipitik, ipitin mo. Yan. Dito, dito. Teka lang, teka. Teka lang ha. Itagilid mo, itagilid mo. Sige, hindi ka makita, teka lang. Iganon mo nga sa ano mo. Iganon mo yung, iganon mo para hindi ka maipit. Ito? Oh, yan, sa ulo. Oh. Ayaw, ayaw ko. Ayaw. Sige. Style Bruno Mars. Black kayo ba? Hindi ko yung mga ganito. Oo. Ayun no. Taga... Second baby shark. Dalawa pala yan. Tatlo pa nga yata eh. Biya yung isa. Sigurad, ay di na. Konti na lang pala natira. Isang malaki.